lolang mayaman. Hinire ng dalaga na katulong para pala ipakasal sa kanyang apo. At ito ang sikretong nangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ma'am, saan po tayo? Tanong ng driver. Noong agad na makapasok si Adeline sa kanyang pulang sasakyan. Doon ho sa school ni Ana, may program po kasi sila ngayon. Sagot ni Adeline, sabay tingin sa kanyang cellphone upang makita kung anong oras na. Noong mapansin niyang maaga pa naman ay agad siyang napabuntong hininga. Marami pa naman silang oras, kaya hindi siya dapat mag-alala na baka hindi siya umabot. Copy po, ma'am. Sagot ng kanyang driver. Oo nga po pala. Sa kabilang highway po tayo dadaan kasi po sobrang traffic daw po doon sa madalas nating dinadaanan. Okay lang po ba sa inyo? Ayos lang naman. Marami pa naman tayong oras dahil maaga pa. 9 a.m. pa naman ang start, 7 a.m. pa lang. Tugon ni Adeline, sabay silip sa bintana ng kotse. Hindi maiwasang mapangiti ni Adeline habang iniisip kung paano nagprepara ang kanyang anak para sa kanilang programa ngayong araw. Ilang linggo itong sumasayaw sa kanilang bahay at pilit na piniperfect ang bawat galaw. Maya-maya ay natigil ang kanyang pagmumuni-muni noong madaanan nila ang isang malawak na palayan. Hindi alam ni Adeline kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot at saya habang tinitignan ang malawak na palayan na ito. Marahil dahil minsan niya na rin itong itinuring na tahanan. Mama! Papa! Agad na napatingin ang mga magsasaka sa dalagang tumatakbo sa palayan. Kahit hindi nila anak ito, ay tila ba sila'y napapangiti rin kapag nakikita nila itong bumibisita sa palayan. Kung minsan nga ay dito na rin ito nagpapalipas ng gabi dahil tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang trabaho. Adeline! Sigaw ng kanyang mga magulang. Noong makita nila itong may hawak na mga plastic at Tupperware, agad silang tumakbo papalapit dito. Nagluto po ako sa bahay ng tuyo at itlog. Tsaka pinakain ko na rin si kuya bago ako umalis. Bungad ni Adeline habang ibinibigay ang ilang Tupperware sa kanyang mga magulang. Nako, salamat anak ha. Nakangiting tugon ni Aling Mia, ang nanay ni Adeline. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Imbis na dumiretso ka na sa pagtatrabahuan mo, nandito ka pa at inaasikaso mo kami. Wala yun ma, para namang ano to Nakangising bulong ni Adeline. At saka may oras pa naman ako bago mag-start ang trabaho ko. Hay, nako anak. Hayaan mo. Wika ni Mang Tano, tatay ni Adeline. Kapag nakapag-ipon-ipon ako, pag-aaralin kita sa kolehiyo para matupad mo mga pangarap mo. Nako tay, wag na. Sagot ni Adeline. Ako na lang ang mag-iipon. Huwag na kayong mag-alala. Maya-maya ay agad na napatingin si Adeline sa kanyang orasan. At nang kanyang mapansin na malapit nang mag-8, ay agad na siyang nagpaalam. Aalis na ho ako, baka hinahanap na ho ako ng amo ko Paalam ni Adeline sabay lakad palayo. Mag-ingat ka! Sigaw ni Aling Mia. Dahilan para lumingon si Adeline at tumango. Alam nyo, napakaswerte nyo kay Adeline. Bulong ng isa sa mga kasamahang magsasaka ni na Aling Mia at Mang Tano. Bihira na lang ang ganyang mga bata ngayon. Abay, oo naman, swerte talaga kami dyan. Sagot ni Mang Tano. Napakabait at napakamasayahin na bata. Alam kong malayong mararating yan. Malayong mararating niya kung nakapag-aral siya. Sausaw ng isa sa kanilang kasama na magsasaka.
Alam niyo naman na importanteng makapagtapos sa panahong to eh. Tama ka naman, bulong na Aling Mia. Kaya kailangan talaga naming mag-ipon. Dahil aminin man natin o hindi, kailangan talaga ni Adeline ang mag-aral. Kakailanganin niya yun upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ako'y hindi naniniwala riyan. Sausaw ng isa pang magsasaka. Pakiramdam ko, may mga tao naman na hindi nakapagtapos ngunit maginhawa ang buhay. Minsan, nasa sipag at tiyaga rin yan. Nang mapansin ni Mang Tano na nagsasagutan ng mga magsasaka, ay agad niya na itong inawat at niyayang kumain. Oops, wag na kayong mag-away. Alam niyo dapat kumain muna tayo. Yaya ni Mang Tano. Lahat naman kayo ay may punto. Sadyang iba-iba lang inyong mga perspektibo. Tama si Tano. O ayan, baka gusto niya ng itlog. Tanong ni Aling Mia habang naghahain ng mga Tupperware sa kanilang kahoy na lamesa. Magsikain muna tayo dahil paniguradong hanggang mamaya pa tayo rito. So, kailan mo balak mag-asawa? Agad na natawa si Alexander habang umiinom ng kape. Kasalukuyan siyang nasa loob ng office ng kanyang lola na si Doña Ingrid. Grabe Lola, iyan talagang unang ibabati mo sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Alexander. Come on, ngayon lang ulit tayo nakita after few weeks. Alexander, I am getting old. Natatawang dagdag ni Doña Ingrid. Gusto ko nang masilayan ng mga magiging anak mo. But Lola, you know na mahirap pang magpamilya, hindi ba? Sagot ni Alexander sabay inom ng kape. It requires a lot of money and time and many more. At alam mo namang hindi pa ako handa, hindi ba? I'm just saying. Natatawang bulong ni Doña Ingrid. Napakarami ko nang ipinakilala sa'yo, pero wala ka pa ring matipuhan. Napakataas kasi ng standards mo. Magsasalita na sana si Alexander, ngunit muling nagsalita si Doña Ingrid. Sa bagay, wala namang masama kung magkaroon ka ng high standards. Dagdag ni Doña Ingrid bago uminom ng kape. Basta siguraduhin mo lang na realistic ang lahat ng iyan. At this point, hindi naman na ganoong kataas ang standards ko, Lola. Nakangiting sambit ni Alexander. I just want to have a connection with someone. A connection na magpaparealize sa akin na worth it yung pagsusugal ko. I know you will find one soon. Bulong ni Doña Ingrid sabay hawak sa balikat ng kanyang apo. Just open your heart and take some risk. I don't really mind if another lifetime ko pa yun maranasan. Natatawang wika ni Alexander. Pero sana kung papipiliin ako, gusto kong maranasan yung meron kayo ni Lolo. Agad na napangiti si Doña Ingrid. Kahit nawala na ang kanyang asawa, ay siya pa rin ang laging nasa isip nito. Miss ko ng lolo ninyo. Napatingin si Doña Ingrid sa isang picture frame na nakasabit sa kanyang office. Pero siguro ay may right time para makita ko siya ulit. So ngayon, I need to continue kung ano man yung ipinundar at pinangarap namin pareho. Agad na nagpakita ng mapait na ngiti si Alexander. Alam niyang pure ang pagmamahala ni na Doña Ingrid at kanyang lolo na si Don Felipe. They started out as best friends noong high school at umamin si Don Felipe kay Doña Ingrid noong nag-college na sila. They were each other's firsts and lasts. And perhaps that is the reason why Doña Ingrid never entered any relationship. Kahit na 33 years old pa lamang siya noong namatay ang kanyang asawa. O sige Lola, I have to go. Tumayo na si Alexander at isinuot ang kanyang coat. Thanks for the coffee. What do you want pa for lunch? Ipapasuyo ko na lang sa bodyguard ko mamaya. Ay no thanks, paparating na rin naman ang personal assistant ko.
Nakangiting bulong ni Doña Ingrid. Mag-iingat ka ha. Yes, Lola, I love you. Pahabol ni Alexander bago lumabas ng office ni Doña Ingrid. Habang naglalakad palabas ay hindi maiwasan ni Alexander na malungkot. Malapit na siya mag 30 years old, ngunit hindi pa rin siya nakaka-enter sa isang relationship. Kaya hindi rin niya maiwasang mag-alala dahil pakiramdam niya ay napag-iiwanan na siya ng panahon. Ang mga kaibigan niya noong high school at katropa noong college ay kapwa kasal na at may mga anak na. He doesn't want to pressure himself. Pero meron talagang ideya sa Alexander sa kanyang isipan na baka wala talagang para sa kanya. Yung tipong i-admire ka lang ng napakaraming tao, pero hanggang doon lang yon. Wala silang balak makasama ka until their last breath. Good morning, ma'am. Bati ni Adeline nung makapasok siya sa office ni Doña Ingrid. Pinunasan niya ang kanyang pawis at nagbigay ng matamis na ngiti. Tiningnan lang siya ni Doña Ingrid mula ulo hanggang paa. Hindi niya gaano napapansin ang itsura nito dahil hindi niya naman ito madalas tinititigan. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay napansin niya na maganda rin pala ang dalaga. Ipagtimpla mo ako ng kape. Bulong ni Doña Ingrid. Agad na napakunot ng noo si Adeline. May nakita na siyang walang laman na cup sa may lamesa ni Doña Ingrid. Bakit hihingi uli ito ng kape? Dahil nga isa lamang siyang assistant, agad na siyang tumango at tumungo sa may malapit na gawaan ng pagkain ni Doña Ingrid. Kahit maraming coffee shop sa building na yon, ay merong sariling gawaan ng pagkain or inumin si Doña Ingrid. Kapag may mga meetings, dito siya nagpapagawa ng pagkain ihahain sa kanyang mga business partners. Hello, good morning, Iza. Bati ni Adeline sa isa sa mga chef. Uy, good morning. Bakit nandito ka pala? Tanong ni Iza. Nagpapagawa ng kape si Doña Ingrid eh. Buntong hininga ni Adeline. Agad na napatingin sa kanya ang mga chef at napailing. Ano? Pero pangalawang kape niya na ngayon na. Sure ka ba sinabi niya yan at hindi ibili mo ko ng kape? Pagkaklaro ni Iza habang kinakagat ang kanyang kuko. Oo, sabi niya ipagtimpla mo ko ng kape. Tugon ni Adeline. Bakit? Ano bang meron kung sinabi niya yon? Girl, kapag sinasabi ni Madam yan, kadalasan ang kasunod niya ay you're fired. Pagpapaliwanag ni Iza. 6 years na kami nagtatrabaho sa kanya at ganun lagi ang nangyayari. Ano? Tanong ni Adeline. Teka, anong kasalanan ko? Bakit naman ako masisisante? Abay, ewan namin sa'yo. Sagot naman ni Iza. Ay, pero in fairness, nakatagal ka ng 9 months kay Doña Ingrid. New record yan ah. Hay nako te, in case masisante ka talaga, may ire-refer akong trabaho sa'yo. Malaki rin ang sweldo. Sausaw ng isang chef na si Bernard. Sa ganda mong yan, tiyak na kukunin ka nila. Dahil puro magagandang waitress na kinukuha nila dun. Aba, baka pwedeng mag-apply din ako dyan. Tanong ni Iza na isa ring chef. Bakit? Maganda ka ba? Tanong ni Bernard. Dahilan para magtawanan ng mga chef. Naiwan si Adeline na nag-aalala habang nagtitimpla ng kape. Iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari kapag nasisante siya. Kailangan niya agad na maghanap ng trabaho kapag nagkataon dahil isa siya sa bumubuhay ng kanilang pamilya. Ang kanyang kuya ay may sakit. Dahilan kung bakit kailangan niyang magdoble kayod upang may panggasto sila sa kanilang pang-araw-araw at upang mapagamot ang kanyang kapatid sa sakit nito. Nanginginig siya habang naglalakad patungo sa office ni Doña Ingrid. Hindi niya maiwasang maiyak habang nai-imagine kung paano ba siya sisantihin ni Doña Ingrid. Nang malapag niya ng kape sa lamesa ng matanda, ay agad siyang tinitigan ito. Bakit ka nanginginig?
Tanong ni Doña Ingrid sabay tingin sa papeles na kanyang hawak. Wala naman ho. Sagot ni Adeline habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Gusto ko lang mag-thank you dahil sobrang bait niyo po sa akin. Agad na napataas ang kilay ni Doña Ingrid nang marinig ang mga salitang ito. Anong sinasabi mo? Tanong ni Doña Ingrid habang nakataas ang kilay. Balak mo na bang mag-resign? Agad na pinunasan ni Adeline ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Adeline, kinakausap kita. Seryosong bulong ni Doña Ingrid habang nakatitig sa dalaga. Aalis ka na ba? Hindi po, ma'am. Sagot ni Adeline. May sabi-sabi ho kasi na kapag nag-utos ho kayo na ipagtimpla kayo ng kape sa pangalawang beses ay sisisantihin niyo na ho yung assistant ninyo. Totoo nga yun. Matipid na sagot ni Doña Ingrid. Dahilan para lalong manlamig ang mga kamay ni Adeline. Pero not all the time. Agad na napatingin si Adeline sa matanda at napabuntong hininga. I don't see any reason para sisantihin ka. It's just that gusto ko lang talaga ng pangalawang kape ngayon. Agad na gumaan ang loob ni Adeline nang marinig iyon. Ikaw bang nagtimpla nito? Ang sarap pa. Opo, ma'am. Masayang tugon ni Adeline. Salamat po. Nang muling titigan ni Doña Ingrid ang dalaga mula ulo hanggang paa, ay kanyang napansin na sira na ang kanyang sapatos. Samahan mo ako mag-shopping. Utos ni Doña Ingrid bago tumayo. 9 months na tayo magkasama pero ang tanging alam ko lang sa'yo ay ang mga achievements mo noong high school at ang mga magsasaka mong magulang. Panimula ni Doña Ingrid. Tell me more. For example, your dreams. Gusto ko po talaga sanang maging isang journalist. Nakangiting sagot ni Adeline habang sinusundan si Doña Ingrid. Kaso napilitan po akong tumigil sa pag-aaral noong naaksidente yung kuya ko. Simula po noon, hindi na siya nakapagtrabaho. Kaya ako na ho ang pumalit sa kanya. Do you still want to continue your studies? Tanong ni Doña Ingrid habang ini-inspect ang mga damit na nadadaanan. Opo, yan po yung pinag-iipunan ko this past few months. Wika ni Adeline habang nakangiti. Siguro po by next year papasok na ho ako. Pumasok ka na ngayong taon. Sambit ni Doña Ingrid habang kumukuha ng mga damit. Ako nang magpapaaral sa'yo. Agad na lumiwanag ang mukha ni Adeline at napahawak sa braso ng matanda. Agad siyang sinamaan ang tingin ng matanda, kaya agad siyang lumayo sa matanda. Talaga po? Naku, sobrang salamat po! Nagtatatalo na tugon ni Adeline. Hindi ko ho kayo bibiguin talaga, ma'am. Salamat ho! Kaso, hindi na kita magiging personal assistant. Bulong ni Doña Ingrid sabay tingin sa kanya. Agad siyang napatigil sa pagsasaya at napakunot noo. Ho? Tanong ni Adeline. Simula bukas, magiging personal maid ka na ng apo ko. Seryosong sampit ni Doña Ingrid. Sabay lagay ng kanyang napiling mga damit sa isang basket. Agad na napangiti si Adeline nang marinig ang mga salitang yon. Ay, tamang-tama ho. Lagi ho akong nag-aalaga ng mga bata dati sa palayan sa tuwing yung mga kapitbahay ho namin ay abala sa pag-aani. Nakangiting kwento ni Adeline. Ilang taon na ho ba yung apo ninyo? Tinitigan siya ni Doña Ingrid at napangiti. 29. Maikling sagot nito. Lola, I don't need a maid. Bungad ni Alexander noong mabasa niya ang text message ni Doña Ingrid. What the hell are you doing?
Alam kong napaka-independent mong tao, Alexander. Sagot ng kanyang lola sa kabilang linya. Pero I just wanna help you, you know? Lola, thank you for your help. Pero hindi ko na kailangan ng yaya. Wika ni Alexander, sabay suklay sa kanyang buhok. Ayoko may mga gumagawa ng mga bagay para sa akin. Dahil kaya ko naman ang lahat ng iyon mag-isa. Yan. Yan ang dahilan kung bakit wala ka pa ring love life hanggang ngayon. Inis na tugon ni Doña Ingrid. Masyado mong tinataasan ang bakod mo sa pagitan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Grabe ka naman, Lola. Parang hindi mo naman ako apo niyan, ah. Natatawang bulong ni Alexander. Basta, Lola, hindi ko talaga tatanggapin yung taong papupuntahin mo rito kung meron man. Too late. Maikling tugon ni Doña Ingrid. Dahilan para mapahilamos si Alexander. Maya-maya ay biglang may tumunog na doorbell. Dahilan para magtungo si Alexander sa sala at buksan ang pinto. Hello po, good morning. Ang tumambad sa kanyang harapan ay isang dalagang nakangiti na may daladalang ilang mga bag. Agad na napapikit si Alexander at isinarado ang pintuan. Agad na nagulat si Adeline sa ipinakita ng binata. Kinuha ni Alexander ang kanyang susi ng sasakyan at muling binuksan ang pinto. Sumama ka sa akin. Ibabalik kita kay Lola. Bulong ni Alexander sabay lakad papunta sa kanyang kotse. Pero sir, sabi ni Ma'am sa akin ay dito na raw ako magtatrabaho. Sagot ni Adeline. Yun ang sabi niya. Pagkaklaro ni Alexander. Pero ang sabi ko ay hindi ka magtatrabaho dito. Babalik ka kay Lola. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero may bago na akong assistant si Ma'am Ingrid. Sagot ni Adeline. Agad na napatigil sa pagbubukas ng sasakyan si Alexander at napatingin kay Adeline. Wala na ho akong babalikan doon. Problema ko pa ba yun? Tanong ni Alexander. Hindi man lang kinonsult ni Lola kung anong sasabihin ko. Agad na napatingin sa paligid si Adeline at napabuntong hininga. Sige po, aalis na po ako. Bulong ni Adeline at saka nagsimulang maglakad paalis. Nang tingnan ni Alexander kung paano maglakad ang dalaga paalis, ay hindi niya naiwasang makonsensya. Kaya naman ay agad siyang napahilamos at hinabol ang dalaga. Hey, come back! Sigaw ni Alexander. Dahilan para mapalingon ang dalaga. Kukonsensyahin mo pa talaga ako, ha? Bulong ni Alexander. Sabay kuha ng mga gamit ng dalaga. Agad namang napakunot ang noo ni Adeline. Unang araw pa lamang niya rito sa apo ni Doña Ingrid, ngunit hindi niya na agad gusto ang ugaling meron nito. Anong gusto niyo pong kainin, sir? Tanong ni Adeline nung makapasok na sila sa bahay ni Alexander. Marunong ho ako magluto ng iba't ibang potahe. Kaya ko pong magluto ng sinigang na hipon, menudo, kaldereta, Tinatanong ko ba? Masungit na balik ni Alexander. Ilagay mo na lang yung mga gamit mo sa kwarto sa may taas. Doon ka sa may nakasabit na 0002 na poster. Sambit nito, bago nagtungo sa kanyang mini garden sa labas. Hindi maiwasang mabwisit ni Adeline. Ngunit inisip na lamang niya na marahil nabuntong sa kanya ni Alexander ang inis niya sa kanyang lola. Noong nagtungo siya sa taas ay agad na tinawagan ni Alexander ang kanyang lola. Hello, Lola! Inis na bulong ni Alexander. Alam mo naman na hindi ako sanay na may kasama sa bahay, diba? I really hate living with someone else. Kaya nga naging mag-isa na lang ako lagi ever since I moved out, hindi ba? I know. Maikling sagot ni Doña Ingrid. So what?
Pinadala ko si Adeline para linisin yung bahay mo kapag wala ka. Adeline? Ang pangit naman ng pangalan niya. Inis na bulong ni Alexander. At saka paano kayo nakakasiguro na maayos to? Mamaya baka nakawin niya lang ang mga gamit ko. Aba, napaka-judgmental mo naman, Alexander. Naging assistant ko yan for 9 months. Pagdidiin ni Doña Ingrid. All you can do is just trust her. No, I can't trust her. Pagdidiin ni Alexander. Please, Lola. If you really love me, papaalisin mo siya rito sa bahay ko. Alexander, mahal kita. Kaya ipinadala ko siya riyan. Tugon ni Doña Ingrid. We both know na love kita, kaya I will not do anything na ikakasama mo. Agad na napasandal sa isang dingding si Alexander at napatingin sa langit. Fine. Maikling sambit ni Alexander. I guess wala naman ako magagawa. Pinatay na niya ang kanyang phone at nagpatuloy sa pagdidilig. Siya ay napatigil sa kanyang pagdidilig ng mga halaman noong may maamoy siyang pancake na niluluto. Dahil dito ay agad siyang napalingon sa kristal na pintuan at doon niya nakita na nagluluto si Adeline ng pancake sa may kusina. Agad siyang pumasok sa loob at pinuntahan ang dalaga. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong galawin ang mga kagamitan ko? Wika ni Alexander. Sinabi ho ni Ma'am Ingrid na pagdating ko'y lutuan ko kayo ng pancake, tapos gawan ko daw po kayo ng kape. Pagpapaliwanag ni Adeline. Ginagawa ko lang ho ang trabaho ko. Nagpatuloy na sa pagluluto si Adeline at muling tumingin kay Alexander. Sino ba talagang amo mo? Ako o si Lola? Tanong ni Alexander. Yung hindi po nilalait yung pangalan ko? Nakangising bulong ni Adeline habang binabaliktad ang mga pancake. Agad na natawa si Alexander at muling tumingin sa dalaga. Pangit naman talaga yung pangalan mo. Depensa ni Alexander. Ganyan na ho ba kayo kagalit sa pagdating ko? Na pati pangalan ko'y kinakainisan mo? Tanong ni Adeline. Umupo na lamang ho kayo sa may sala at ilalagay ko na ho yung pancake at kape sa lamesa maya-maya. Hindi ako nagugutom. Masungit na sagot ni Alexander. Maya-maya ay bigla silang nagkatinginan nung tumunog ang tiyan ni Alexander. Alam mo sir, okay lang naman kung ayaw niyo sa akin eh. Sambit ni Adeline, sabay lagay ng mga pancake sa plato. Okay lang din naman kung tratuhin niyo na lang ako na para bang isang multo. Basta gagawin ko na lang po yung trabaho ko. Agad namang inikot na Alexander ang kanyang mga mata at tumungo na sa sala. Hindi maiwasang mabwisit ni Adeline sa lalaking ito. Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang gawin ito para muli na siyang makapag-aral at unti-unti nang matupad ang kanyang mga pangarap. Kamusta ang unang linggo mo dyan sa bago mong amo, anak? Pangangamusta ni Mang Tano. Mabait naman ba siya? Naku, masungit ay. Nakakagulat lang na mas masungit pa siya kay Doña Ingrid. Nasa lahi ata nila yan. Agad na natawa si Mang Tano nang sambitin iyon ng kanyang anak. Pero okay naman ho. Kinakain naman niya yung mga niluluto ko kasi wala siyang choice. Babait din yan pagdating ng panahon. Natatawang bulong ni Aling Mia. Pasukan mo na pala next week. Nakabili ka na ba ng mga gamit? Bibili pa lang ho ako ngayon kasama si Doña Ingrid. Sagot ni Adeline sabay suot ng sapatos. O siya, aalis na ho ako. Mag-iingat kayo dyan lagi. Maya-maya ay ibinabana ni Adeline ang kanyang telepono
at nagtungo sa kusina. Iniligay niya sa lamesa ang kanyang niluluto na pritong manok at nagsaing na rin siya. Inisip niya na importante pa rin makapagluto siya ng ulam bago umalis para naman may makain ang kanyang masungit na amo. "How's Alexander?" tanong ni Doña Ingrid. "Ay naku ma'am, ubod ho ng sungit." Mabilis na sagot ni Adeline. Agad namang natawa si Doña Ingrid habang kumukuha ng mga ballpen. "I'm really sorry. Nasanay na kasi yan na mag-isa." Bulong ni Doña Ingrid habang naglalagay ng notebook sa kanilang cart. "Alam mo na, masyadong independent. Kaya hindi siya sanay na may gumagawa ng mga bagay para sa kanya." Agad na dahan-dahang tumango si Adeline. "I know it will take time bago kayo maging okay," wika ni Doña Ingrid. "Or baka nga hindi na talaga kayo maging okay dahil ayaw niya talaga ng may kasama sa loob ng bahay. Pero kahit na ganon," dagdag ni Doña Ingrid, "pag-aaralin pa rin kita, okay?" "Naku, sobrang thank you po, ma'am." Masayang bulong ni Adeline. "Hulog po talaga kayo ng langit. Paglulutuan ko po ng mas masarap at kakaibang mga pagkain yung apo ninyo. Kahit na ayaw niya sa akin. Ang importante, gawin mo ang best mo sa pag-aaral." Bulong ni Doña Ingrid. "Kahit na pangalawa na lang yung apo ko." Agad na nagpakita ng isang matamis na ngiti si Adeline. Lumipas ang ilang mga buwan at hindi pa rin naging maayos ang dalawa sa isa't isa. Nilalagpasan lang ng binata ang dalaga sa tuwing nagkakasalubong ito sa loob ng bahay. Bago pumasok sa eskwelahan si Adeline, ay pinaghahandaan niya muna lagi ng breakfast ang amo bago umalis. Pag-uwi naman ng dalaga sa hapon, ay naglilinis siya ng bahay at naghahanda na ng hapunan. Ang natitirang mga oras sa gabi ay ginugugol niya upang mag-aral at pagtimplahan ng kape ang binata dahil nagpupuyat din ito dahil sa trabaho. Hindi sila nag-uusap. Itrenato ni Alexander ang dalaga bilang isang multo na kanyang nakikita, ngunit hindi man lang niya pinapansin. Ayos lang naman si Adeline sa ganon, kesa naman lagi silang mag-away ng kanyang amo. Iniintindi na lamang niya ang sitwasyon at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit isang gabi, pumasok si Adeline sa kwarto ng kanyang amo para ilapag ang kanyang kape at pancake. Lagi niya itong ginagawa dahil araw-araw namang nagpupuyat ang binata. Katulad ng dati ay nagla-laptop ito. Agad na umalis ng kwarto si Adeline at nagtungo sa may dining room upang ipagpatuloy ang kanyang pagre-review. May mga exams siya kinabukasan, kaya balak niya hindi matulog dahil marami-rami ang coverage ng kanilang exam. Ilang oras ang lumipas ay muling napagdesisyonan ni Adeline na kumatok at pumasok sa kwarto ng amo upang kunin na ang plato at baso ng kape. Lagi niya itong ginagawa upang agad na mahugasan ang mga pinagkainan ng amo. Ngunit laking gulat niya noong hindi man lang ginanaw ni Alexander ang kanyang mga nilutong pancake. Agad siyang napatingin sa amo na nakapikit habang nakaharap sa kanyang laptop. Dahil sa kanyang kuryosidad, napagdesisyonan niyang lumapit at ilapat ang kanyang kamay sa noo ng kanyang amo. Laking gulat niya noong napansin niyang nag-aapoy sa init ang noo ng kanyang amo. Agad siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa lagayan ng mga gamot. Kumuha siya ng paracetamol at baso ng tubig. Inilagay niya ito sa may cabinet malapit sa higaan ng binata. Muli siyang lumabas at kumuha ng bimpo. Hinugasan niya ito gamit ang malamig na tubig at agad na nagtakbo sa loob ng kwarto ni Alexander. Agad niyang inilagay ang bimpo sa noo nito, dahilan para magising ito. Kinuha ni Adeline ang laptop ng binata at inilagay sa isa pang lamesa. "Sir, ang init niyo po, sobra," bulong ni Adeline habang binubuksan ang gamot. "Ito po, inumin niyo ho."
Ano bang pake mo? Pagsusungit ni Alexander. Doon ka na nga, ipapatuloy mo na lang yung pagre-review mo. Paano niyo ho nalamang nagre-review ako? Tanong ni Adeline. Sir, inumin niyo na muna yung paracetamol, please. Malamang, bumibisita ako sa school mo para tingnan kung nakarating ka ng ligtas. Kaya nakikita ko yung bulletin board niyo. Nakapikit na tugon ni Alexander. Hindi ka talaga nag-iisip. Hanggang dito ba naman sa panaginip? Agad na natawa si Adeline. Akala ata ng kanyang amo ay nananaginip siya. Sir, hindi ho kayo nananaginip. Gumising na ho kayo. Iinom na ho kayo ng gamot, oh. Bulong ni Adeline habang tinatapik ang braso ng binata. Muling iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. At sa wakas ay ininom niya na ang gamot na ibinigay ng dalaga. Magre-review lang ako, ha? Bulong ni Adeline sabay lakad palabas ng kwarto ng amo. Ilang oras ang lumipas at tapos nang mag-review si Adeline. Napagdesisyonan niyang pumasok muli sa kwarto ng amo. At laking gulat niya noong nanatiling mainit pa rin ang noon nito. Kahit masakit ay napagdesisyonan niyang huwag na munang pumasok. Nilutuan niya ng lugaw ang binata at ipinakain ito. Bukod pa rito, ay hinugasan niya ang bimpo at sinabon ito upang punasan ang mga braso at mga paa ni Alexander. Maya-maya ay kumuha siya ng t-shirt, pajama at underwear at saka ibinigay sa kanyang amo. Noong palubog na ang araw, ay muli niyang inihit ang lugaw na kanyang niluto at muling ipinakain sa binata. Hindi ka pumasok? Tanong ni Alexander. Di ba exam mo ngayon? Agad na tumango si Adeline at ngumiti. Okay lang ho yun, sambit ni Adeline. Wala ho kayong makakasama kapag umalis ho ako eh. Ano naman ngayon? Tanong ni Alexander. Di paano yan? Malaki yung contribution ng exam sa magiging grade ninyo. Babawi na lang ho ako. Or i-explain ko na lang sa mga prof ko. Nakangiting dagdag ni Adeline. At saka kailangan ho kayong bantayan. Salamat, Adeline. Bulong ni Alexander. Kahit hindi ko talaga gusto yung pangalan mo. Agad na natawa si Adeline habang pinapakain ng lugaw ang binata. Bahala ka na, sir, kung anong gusto mong itawag. Nakangiting sambit ni Adeline. Basta wag niyo na ho akong sungitan. Next month na yung party ng mga freshies, hindi ba? Tanong ni Alexander habang inaayos ang bimpo sa kanyang ulo. May susuotin ka na ba? Wala pa, sir. Nakangiting bulong ni Adeline. Pero okay lang naman ho kahit hindi po ako umattend. Aba, bakit naman? Tanong ni Alexander. Dapat, enjoyin mo yung college life mo. Pwede ko naman hong enjoyin yung college life ko kahit hindi ako umattend nun. Sagot ni Adeline. Ako na maghahatid sundo sa'yo. Bulong ni Alexander. Basta umattend ka. Agad na napangisi si Adeline at yumuko. Sige, sir. Salamat ho. Bulong ni Adeline. Agad na nagising si Alexander dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Agad siyang bumangon at sinagot ito. Hello? Bungad ni Alexander habang nakapikit ang isang mata. Anong nangyari? Bakit hindi nakapag-exam kahapon si Adeline? Bungad ni Doña Ingrid. Agad nang kinusot ni Alexander ang kanyang mga mata at bumangon. Inalagaan niya ako eh. Sagot ni Alexander, sabay labas ng kanyang kwarto. Paano niyo po pala nalaman? Abay, sinundo ko siya kanina dyan sa bahay niyo. Buntong hininga ni Doña Ingrid. Hay nako,
Ganyan ka ba kagalit kay Adeline kaya pina-absent po siya sa araw mismo ng exam niya? Lola naman, may sakit ako. Tumungo si Alexander sa kanyang dining room at hindi niya naiwasang mapangiti noong makitang mayroong luncheon meat sa lamesa. Nang siya'y lumapit, may iniwang note sa may lamesa ang dalaga. Pasensya na po kung luncheon meat lang naluto ko. Malilate na po ako eh. Hehe. Pagbasa ni Alexander. Dahil dyan, ikaw na ang magsundo sa kanya mamaya. Bumawi ka. Utos ni Doña Ingrid. Naiintindihan mo? Opo, la. Buntong hininga ni Alexander. Uwi ka na. Agad na nanlaki ang mga mata ni Adeline nang makita si Alexander sa labas ng kanilang school gate. Sir? Okay na ho ba kayo? Tanong ni Adeline sabay lagay ng kamay sa noo nito. Hindi alam ni Alexander kung bakit siya biglang nakaramdam ng kilig, ngunit sinubukan na lamang niyang ngumiti. Oo naman. Kamusta, nakapag-exam ka na ba? Tanong ni Alexander. Agad na tumango si Adeline. Opo, buti nga po'y pinayagan pa ako eh. Mabuti naman. Agad na napakunot ang noon ni Adeline nang sabihin ito ng binata. Tara, kain tayo sa labas. Ano pong ibig sabihin ninyo? Tanong ni Adeline. Kakain tayo sa isang restaurant. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Alexander. Bakit ba nakataas ang kilay mo, ha? Agad na natawa si Adeline. Nagtataka lang po kasi ako, bakit po ang bait ninyo? Natatawang bulong ni Adeline. Usually ho, hindi nyo naman ho ako pinapansin. Di sorry naman. Nahihiyang sagot ni Alexander. Babawi na lang ako sa mga panahong naging masama ako sa'yo. Simula nung kumain sila sa labas noong gabing iyon, ay lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Naging maganda na ang pakikitungo ni Alexander sa kanyang maid na si Adeline at naging lalong mabait na si Adeline sa kanyang amo. Anak, kamusta ka naman dyan? Tanong ni Aling Mia. Okay naman ho ako, ma. Sagot ni Adeline. Kayo ho ba? Magpapadala po ako mamaya para sa buwan na to. Nako, salamat naman anak. Medyo okay na yung kuya mo. Masayang sambit ni Aling Mia. Kailan ka ba bibisita sa bahay? Siguro po sa bakasyon, Nay. Sagot ni Adeline. Ano hong gusto niyong pasalubong pala? Nako, huwag ka nang mag-abala anak. Sabat naman ang tatay ni Adeline. Basta nandito ka lang sa amin, okay na kami. Nako, talaga ba tay? Asar ni Adeline. Kamusta na pala yung amo mo dyan? Tanong ni Aling Mia. Masungit pa rin ba? Mabait na, Nay. Nakangiting sagot ni Adeline. Hindi na siya katulad ng dati. Di mabuti naman kung ganon. Sambit naman ang ama ni Adeline. Lagi kang mag-iingat dyan, ha? Oho, salamat, Nay. Tay. Buntong hininga ni Adeline. Sige na ho, papasok na ako. I love you all, ingat kayo. Maya-maya ay napangiti na lamang si Alexander. Dahan-dahan na lamang siyang umalis sa labas ng kwarto ni Adeline noong matapos pag-usapan nila ang kanyang mga magulang. Sir? Agad na napalingon si Alexander noong marinig niyang tinawag ni Adeline ang kanyang pangalan. Kanina pa kayo rito? Hindi. May nalapag lang ako ron sa may bodega. Pagsisinungaling ni Alexander. Tara, kain na tayo ng siligang na hipon.
Nung kinatagalan ay lalong naging malapit sila sa isa't isa. Walang ideya si Adeline kung bakit para bang nais lamang niyang makasama ang binata araw-araw. Para bang hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman tuwing nakakasama o hindi kaya ay nakakausap niya ito. Hindi niya maipaliwanag ang saya, kilig at kaguluhang nararamdaman niya. Sa kabilang banda naman, ay para bang nais lamang ni Alexander na protektahan ang dalaga sa lahat ng mga taong maaaring makasakit sa kanya. Kung siya'y papipiliin, mas nanaisin na lamang niyang sa bahay magtrabaho upang masigurong ligtas ang dalaga dahil madalas itong mag-isa. Salamat, Jeremy, ah! Sambit ni Adeline habang naglalakad kasama si Jeremy, ang kanyang kaklase. Nag-abala ka pang tulungan ako na dalhin yung mga papers pa uwi. Nako, wala yun. Walang problema. Sagot naman ni Jeremy. Medyo malapit lang din naman yung bahay namin dito. Pwede naman tayong sabay pagpasok at pag-uwi. Talaga? Tanong ni Adeline sabay bukas ng gate. Sige, okay rin yan. Adeline? Agad na napatingin sila sa binatang nakatayo sa may garden. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Hala sir, ang aga niyo po atang umuwi ngayon. Tanong ni Adeline. Nalobat po kasi ako pasensya na po. Agad namang natuon ang atensyon ni Alexander sa katabing lalaki nito. Sino siya? Tanong nito. Si Jeremy sir, kaibigan ko po sa school. Nakangiting bulong ni Adeline. Jeremy, si Sir Alexander, boss ko. Hello po. Tumungo si Jeremy at ngumiti. Mauuna na po ako. Bye. Paalam ni Jeremy at saka naglakad palabas ng gate. See you bukas! Pahabol nito at ngumiti. See you! Nakangiting tugon ni Adeline at saka tumingin sa amo na hindi maganda ang itsura. Hindi mo ba alam na sobra akong nag-alala sa'yo? Galit na bulong nito. Sobrang aga kong umuwi dahil hindi mo sinasagot ang calls and texts ko. Pasensya na po sir. Sobrang naging busy lang talaga ako. At saka lowbat ho. Hindi pinatapos ni Alexander sa pagsasalita ang dalaga. Di sana nakitext ka doon sa lalaking nakasabay mo. Galit na tugon ni Alexander. At hindi yung pinagpapaalala mo ako ng ganito. Sir, hindi ko kabisado ang number mo. Natatawang sambit ni Adeline. At saka, bakit ho kayo ganyan? Ngayon lang naman ho ako na late ng uwi Kaya nga sagot naman ni Alexander. Ngayon ka nga lang late na nakauwi. Tapos hindi mo man lang ako sinabihan. Sir, ano bang problema? Wika ni Adeline. Bakit po ba kayo ganyan kumakaasta na para bang ang laki ng kasalanan ko? Bakit pa kayo ganyan makapag-alala? Tinatanong mo kung bakit? Sigaw ni Alexander. Dahil mahalaga ka sa akin. Tinitigan niya sa mata ang dalaga at napalunok. Dahil mahal kita. Agad na nanlaki ang mga mata ni Adeline nang marinig ang mga salitang iyon mula sa binata. Ano ho? May gusto ho kayo sa akin? Pagkaklaro ni Adeline. Agad namang tumango si Alexander at umiwas ng tingin. Ako rin ho. Bulong ni Adeline. May gusto ho ako sa inyo, Sir Alexander. Matagal na. Simula nung araw na magkaaminan ng dalawa sa isa't isa, ay naging magkasintahan sila.
Lumipas ang napakaraming taon at patuloy na tumibay ang relasyong meron sila. Kaya naman makalipas ang 7 taon, ay napagdesisyonan ng dalawa na magpakasal. Grabe anak, hindi ko akalain na masasaksihan ko ang pagkakataong ito. Naiiyak na bulong ni Aling Mia habang inilalagay ang isang silver na kwintas sa liig ng dalaga. Agad na napakunot ng noo ng dalaga at napahawak sa kwintas na ito. Saan po ito galing? Tanong ni Adeline habang nakatingin sa salamin. Mula yan sa tunay mong mga magulang. Naiyak na bulong ni Mang Tano. Agad na naglakihan ang mga mata ni Adeline. Ang tunay mong mga magulang ay pinaslang ng mga masasamang tao. Paliwanag ni Mang Tano. Adeline, nagmula ka sa isang mayamang pamilya. Ipinatago ka nila sa amin upang hindi ka mapag-initan ng mga kalaban nila sa negosyo. Ano? Nasa na ho yung mga masasamang tao na yon? Tanong ni Adeline. Patay na sila. Matagal na. Seryosong sambit ni Aling Mia. Pinagbabaril sila ng mga hindi kilalang lalaki. Marahil ay isa rin yan sa mga kaaway nila. Hindi makapaniwala si Adeline sa kanyang narinig. Tila ba nananaginip siya dahil hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kasalukuyang nangyayari sa mismong araw ng kasal. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Seryosong bulong ni Adeline. Okay lang maguluhan, Adeline. Bulong sa kanya ng kanyang kuya. Magiging maliwanag din ang lahat sa darating na panahon. Hello, love. Nasaan ka? Tanong ni Adeline habang naglalakad sa loob ng school gate. Nandito kami sa likuran mo. Noong lumingon si Adeline ay laking gulat niya nung makita ang kanyang anak na si Ana at ang kanyang asawa na si Alexander. Grabe, naunahan mo pa pala ako. Natatawang bulong ni Adeline. Siyempre, no? Hindi ko pwedeng palampasin ang dance performance ng anak natin na si Ana. Sagot naman ni Alexander, sabay buhat ng kanyang anak. Tara na, ihatid na natin si Ana sa backstage. Yaya ni Alexander, sabay hawak-hawak sa kamay ni Adeline. Ang kwento ni Adeline at Xander ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay unti-unting darating at mararamdaman sa tamang panahon. Hindi dapat ito'y pinipilit at hindi dapat ito minamadali. Bagkus, marapat lamang na maging bukas tayo sa maraming posibilidad dahil hindi rin natin alam kung kailan ito kakatok sa ating mumunting mga puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!